Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na patanong ito, no? Walang hanggang pagkapuksa o walang hanggang kaluwalhatian? Pag-aralan po natin, no? Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang New King James Version, liban na kung babanggitin. Tungkol sa pamagat natin mga kapatid, ito'y hinango natin sa isinasaad sa bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa Ikalawang Tesalonica. At ang ating mga pangunahing mga talata dito sa chapter 1, verse 6 hanggang verse 10. Basahin mo muna natin mga kapatid dito sa Ikalawang Tesalonica. Verse 6, sapagkat tunay na matuwid sa Diyos na gantihan ng kapigatian ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayo mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. So yan po mga kapatid ang ating mga main verses. Yung ating pamagat mga kapatid na walang hanggang pagkapuksa o walang hanggang kaluwalhatian. Sa English niyan mga kapatid yung salitang pagkapuksa dyan ay destruction. Kaya sabi natin sa English dyan, sa ilalim, everlasting destruction or everlasting glory. So yung dalawang kalagayan na yan mga kapatid ay ang kalagayan na patutunguhan ng lahat ng mga tao sa huling paghuhukom. Isa dyan sa kalagayan na yan ang pupuntahan natin. Kung wala ka sa isa, nandun ka sa kabila. Yan lang yan, mga kapatid. Kaya, ang tanong pa, mga kapatid, saan ka tutungo dyan sa dalawang kalagayan na yan? At saan mo nais magpunta? Natural, ayaw mo doon sa walang hanggang pagkapuksa. Gusto natin lahat doon sa walang hanggang kaluwalhatian. Sana lahat tayo mapunta sa walang hanggang kaluwalhatian. Yung walang hanggang pagkapuksa rito mga kapatid, ay hindi lang isang beses yan. O minsanan lang o sandali lang. Na gaya ng pangkaraniwang pagkapuksa na kapag pinuksa, pag pinuksa mo yung isang bagay, tapos na yung kanyang pag-exist. Hindi na siya iiral. Tapos na napuksa mo na Dito mga kapatid ay hindi. Sapagkat dito ay walang humpay, walang katapusan na pupuksain. Kaya walang hanggan. Hanggang sa panahon ng walang hanggan din. For eternity yan. Everlasting nga. Sabi nga sa New King James Version, sa ibang version, eternal. Eternal, di ba? Ibig sabihin, walang katigil-tigil yan. So pag-aralan po natin mga kapatid, yung hanay ng mga talatang ating binasa ay tungkol sa paghihiganti ng Diyos yan. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, naggagantihan ng Diyos ng kapigatian ang mga nagpahirap sa mga mananampalataya. Yan yung isinasaad doon sa unang talatang ating nabasa. Sabi diyan, sapagkat tunay na matuwid sa Diyos na gantihan ng kapigatian ng mga nagpapahirap sa inyo. Alam niyo kasi, katulad nung nabanggit nung nakaraang Webes, ni Brother Butch. Ito mga taga-Thessalonica ay nakakaranas nung panahon na sinusulat ni Pablo to, nakakaranas sila ng mga matitinding pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya dito sumusulat si Pablo, isa yan sa bahagi ng sulat niya, at marami siyang isinulat na nag-encourage sa mga Kristiyano sa Thessalonica na sa kabila ng mga pag-uusig na kanilang nadadanasan ay kinakailangan manatili sila sa pananampalataya. Kaya nga dito mga kapatid, ganyan ang salita riyan na gaganti ang Diyos ng kapigatian. Ibig sabihin, pipighatiin ng Diyos yung mga nagpapahirap
sa mga Kristiyano, mga kapatid. Bagamat ang talatang ito, mga kapatid, ay tungkol lang doon sa, sa talatang yan, para bagang nakalimit yan doon sa mga nanguusig, mga nagpapahirap sa mga Christian. Pero nakita naman natin noon sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, yung pagganti ng Diyos ay hindi lamang sa mga nanguusig, kundi mamaya makikita po natin na gagantihan din ng Diyos yung mga hindi kumilala sa Kanya at yung mga hindi nagsisunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Pero dito sa verse 1, nakatutok yan doon sa kalagayan ng mga Kristiyano sa Thessalonica na nakakaranas ng mga pag-uusig. Sabi ng Apostol Pablo na tunay na matuwid sa Diyos na gantihan. Ibig sabihin na tunay na matuwid, isang tama lang na gantihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay matuwid. Kung titingnan natin mga kapatid sa pagtuturo ng banal na kasulatan, matuwid ang Diyos. Kung gawin man ng Diyos ng gantihan, ng kapigatian, yung mga nagpapahirap sa mga mananampalataya, ay hindi siya nagkakamali. Sapagkat ang ating Diyos ay matuwid na Diyos. Yung pagiging matuwid, yung sinasabi ni Pablo na matuwid sa Diyos na gantihan, yung mga nagpapahirap, eto nga, yung pagiging matuwid ng Diyos, sabi sa Deuteronomio, sa Old Testament, no? Sabi, siya, ibig sabihin ng Panginoon Diyos, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal. No? Tingnan niyo sa English, no? His word is perfect, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan, for all his ways are justice. Tapos sabi pa, isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Siya ay matuwid at banal, a God of truth, and without injustice, righteous and upright is He. Ibig sabihin, hindi nagkakamali ang Diyos kung meron man siyang pinaplanong pagpaparusa o pagganti sa pagpapataw ng ganti parusa sa mga nagpapahirap sa mga Kristiyano. So nakita niyo, no? Merong pagganti. Ang sumusunod pang mga pangunahing talata natin, verse 6 yan, no? Meron pa na tayo natitira. 7, 8, 9, at saka 10, ay ating hahatiin sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi, mga kapatid, ang Panginoon Jesus ay mahayag mula sa langit sa isang makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Ikalawang bahagi, kapag si Jesus ay nahayag mula sa langit, kanyang ibibigay ang walang hanggang kaparusahan sa mga hindi mananampalataya. At ang ikatlo, kapag nahayag si Jesus mula sa langit, ibabahagi niya ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa kanyang mga banal. So tingnan muna natin dito sa number 1. Ang Panginoong Jesus ay mahayag mula sa langit sa isang makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Yan po yung isinasad sa verse 7 hanggang onward. Ang sabi rito, at kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin. Sa pagkapahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Mamaya natin tatalakayin yung ibang bahagi ng talata. Pero dito lang muna tayo, mga kapatid. Yung paglitaw, pagpakahayag, ibig sabihin yung sa second coming yan, sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Mula sa langit yan, kasama niya ang kanyang mga makapangyarihang anghel. At yung kanyang dating, mga kapatid, sa panahon na yan, sa verse 8, na nasa naglilihab na apoy. Diyan lang muna tayo, iba tatalakayan natin, no? So, yung sitwasyon muna, pag dumating ang ating Panginoon Kristo, na mula sa langit, darating siya sa isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. At sa pahayag mismo ng ating Panginoon Kristo, nung siya'y nangangaral pa sa lupa, ay ganyan sinabi dito sa Mateo 24:30. Tingnan ninyo kung paano in-illustrate o inilahad ni Kristo ang kanyang pagparito. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit.
at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ganyan mga kapatid, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo mula sa langit. Makikita ng lahat ng mga taong pagbaba ni Jesus mula sa langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At kapag ito ay nangyari, ang sabi diyan, tatangis, mourn, ang lahat ng mga lipi sa lupa. Ibig sabihin lahat ng tao tatangis. Yung salitang tatangis, mga kapatid, no? Sa English nga ay mourn. Sa pagkakasulat nito sa wikang Grego, ito ay may kahulugan na para bagang dinadagukan mo yung dibdib mo. Parang gaya, no? Dinadagukan mo yung dibdib mo. Bakit? Dahil sa labis na kalungkutan, nilalungkot, takot, pagluluksa, at panaghoy. Yung panaghoy, mga kapatid, lamentation. Yan yung yung sumisigaw ka, para ka sumisigaw at umiiyak. Umiiyak ka, ang puso mo talagang marubdob ang iyong nararamdaman. At talagang literal na humahagulgul ka. May tunog yan, umiiyak ka na may tunog dahil sa labis na kalungkutan at takot. Hindi lang lungkot yan, takot mga kapatid. Kung sa panahon natin ngayon ay hindi kinatatakutan ng maraming tao yung pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero sa araw na ito, sa muling pagparito ni Kristo, ay tatangis sa takot ang lahat ng uri ng mga tao na hindi nagsisisampalataya kay Kristo. Pero ngayon, matatapang ang tao. Matapang ang tao harapin ang kamatayan. Matapang ang tao kahit hindi naniniwala sa Diyos. Matapang ang tao na gumawa ng kung ano-ano. Pero dito mga kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos, walang tapang-tapang dyan. Tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. At yan mga kapatid, mangyayari yan. Hindi sa mga mananampalataya. Mangyayari yan sa mga hindi sumasampalataya sa araw na yon. Alam niyo, sinalita ito ni Kristo nung siya'y nangangaral pa dito sa lupa. Mateo yan, no? Pagkalipas ng halos sa mahigit 30 taon, o kaya siguro more or less 30 years, pero hindi na bababa ng 30 years yan mga kapatid. Sabi, naisulat kasi ito, nangyari kasi yan nung mga bandang 30 hanggang 33 AD. Pero dito sa Revelation, after 30 years, more or less, sa mga naisulat na Revelation, ng mga bandang 94 AD, no? Ay ganito ang sabi tungkol dyan sa pagpapakita ng Panginoon. Sa Apocalypse o Revelation 1:7, tingnan ninyo, siya'y dumarating, si Kristo'y dumarating daw, na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya. Yung umulos, yung tumusok sa kanya. At ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Yun ang nais kong idiin dyan mga kapatid. Yun naka-highlight. Lahat ng lipi sa lupa, ng mga lipi, lahat ng mga tao tatangis. So, sa pagpapakita ng Panginoong Jesus, doon sa Mateo, yung kanina dito, di ba? At dito naman, yung binabasa natin ngayon, ay parehas lang halos. Yung pagkakalaan, nagkaiba-iba lang ng konti sa ilang wordings. Pareho lang ang diwa, di ba? Ang mga tao ay tatangis dahil paparating na si Jesus. Lahat ng uri ng mga tao ay tatangis sa takot sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Tatangis ka dyan kapag hindi ka sumasampalataya kay Kristo. Pagdating ng araw na yon, katatakutan mo ang araw na yun. Kahit gaano ka katapang, kapatid, no? Kaibigan, kahit gaano ka katapang, sabihin mo, hindi ka natatakot. So be it, hindi ka natatakot. Pero sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos, sa araw na yun, matatakot ka. At hindi ka na matatakot, tatangis ka pa. O tingnan ninyo, sa pagkakasulat sa Revelation din, dito, aklat ng propesya yan sa Revelation. Napag-aralan natin to Pero magandang nauulit para napapaalala at yung iba hindi nakapakinig, no? Napag-aralan natin to, yung inisa-isa natin ang Revelation noong panahon ng pandemic. Pero tingnan ninyo mga kapatid, yung linya ng mga talatang itong sa Kapitulo 6. Ito yung mangyayari sa future. At inalis ng kordero
ang pang-anim na selyo. Hindi natin papaliwanag yan. Napaliwanag na nung araw yan. So may mga seal dyan. So dito, sa pang-anim na seal, sa ika-anim na seal, inalis yung selyo. Ano nakita mangyayari? Lumindol na malakas. Ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Literal na magaganap yan. Sa araw na malapit na dumating, paparating na ang ating Panginoong Kristo. Lilindol na malakas. Mangingitim yung araw. Ibig sabihin magdidilim. Mangitim parang damit na panluksa. Maitim na maitim yan. At ang buwan magiging kasimpulan ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malakas na hangin. So yung mga bituin parang sumasambulat ng labo-labo, no? Parang parang bubot na bunga ng igos kapag niyuyug-yug, binabayo ng malakas na hangin. Ano pa mangyayari? Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo, yung sky. Yung langit ay tinutukoy dyan, naglaho. Parang nirolyo na scroll. Kasulatan. At nawala sa kanilang dating kinalalagyan ng mga bundok at mga pulo. Sobrang lakas ng lindol niyan, mga kapatid. Sabagat yung mga bundok at mga pulo ay nawala sa dati nilang kinalalagyan. Ilang intensity kaya yan? At saka matagal siguro yan, mga kapatid. Kasi kung intensity 8 lang, intensity 8, 9, kayang-kaya ng mga building sa Japan yan. Pero ito, mga kapatid, yung pulo ang mawawala no? At saka yung mga bundok At ano mangyayari sa mga tao? Yung mga matatapang na tao, matataas na uri ng mga tao, lahat ng uri ng tao, nabanggit nito, tingnan nyo. Nagtago sa mga yungib, nabato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya, lahat ng tao, mula doon sa hari, mga pinakamatataas na nakalagayan sa lipunan hanggang doon sa alipin at malaya, lahat yan, matatakot yan. Paano natin nasabi natakot? Nagtago nga Bakit nagtago? Ano sabi nila? At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha na nakaupo sa trono. Yan ang Panginoon Diyos Ama. Nakaupo sa trono pag binasa natin Revelation. At makaiwas sa puot ng kordero. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Araw na ng Araw na ng paghuhukom yan. Yung paparating na si Kristo, nagsisimula na yung matinding paghuhukom. Hindi pa yan ang huling paghuhukom. Hindi pa final judgment yan. Bakit ba sila natatakot? Sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbubuhos nila ng kanilang puot at sino ang makakatagal. Alam nyo, napakaraming mga detalye ang Biblia tungkol sa muling pagparito ni Jesus. Konti lang yan binasa natin. Diyan sa aklat ng Revelation na ating napag-aralan. Napag-aralan na natin yan nung broadcast, mga kapatid, nung pandemic. Mula verse 1 hanggang sa Kapitulo 22. Ang aklat na Revelation, mga kapatid, ay naglalaman ng 22 chapters. At lahat yan, mga kapatid, lahat ng 22 chapters ay merong kaugnayan sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay mahayag mula sa langit sa isang makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan at kaluwalhatian. At ang ikalawang bahagi naman, mga kapatid, kapag si Jesus ay nahayag mula sa langit, kanyang ibibigay ang walang hanggang kaparusahan sa mga hindi mananampalataya. Kung kanina, mga kapatid, sa verse 6 kanina, nakita natin na sinabi ng Apostol Pablo na gagantihan ng Diyos yung mga nagpapahirap sa mga Kristiyano. Para baga nakalimit lang yun doon, pero ngayon hindi na, mga kapatid. Hindi lang doon sa mga nagpapahirap. Kundi, tingnan niyo, mga kapatid, no? Balikan natin yung ikalawang Thessalonica 1:8. Ang sabi rito, na nasa naglilihab na apoy. Nabasa natin kanina, di ba? Paliwanag natin yung hindi natin pinaliwanag kanina. Nasa naglilihab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos
at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Lahat na hindi kumikilala. Kaya nanguusig ka, kaya hindi. Kaya nagpapahirap ka, kaya hindi sa mga Kristiyano. Pag hindi ka kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, ay parurusahan. At pansinin ninyo yung salitang parusa dyan sa English, in flaming fire taking vengeance. Ano yung vengeance, mga kapatid? Yun din naman ang pagkakasulat niyan sa wikang Grego. Yung salitang vengeance, mga kapatid, sa kahulugan niyan, yung katapat niya sa Grego, yung pagkakasulat diyan sa Thessalonica, ay may kahulugan na pagbabayad bilang parusa. Ibig sabihin, panahon ng paniningil yan ng Panginoon Diyos. At sino ang sisingilin diyan? Pero bago sa sino sisingilin, nakita na natin, no? Pero sa Tagalog po, sa Lumang Tagalog nga, tingnan nyo, ang pagkakasulat sa Lumang Tagalog, sa Tagalog ang Biblia, yung dating ang Biblia, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So yan, mga kapatid, no? Yan ang sinasabi natin kanina sa unahan na hanay ng mga talata na ito na sulat ni Apostol Pablo, na ang mga ito ay tungkol sa pagbibigay ng paghihiganti ng Diyos. Hindi lamang sa mga nagsagawa ng paghihirap sa mga Kristiyano, kundi saan? Dito may dalawang binanggit. Number 1, sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. So makikita nyo, no? Bagamat dalawang kalagayan yan, kung i-analyze natin, mga kapatid, magkasama yan. Dahil ang hindi nagsisikilala sa Diyos, talagang hindi kikilalanin. Hindi kikilalanin ang ebanghelyo. Kung ikaw ay kumikilala sa Diyos, kikilalanin mo ang salita ng Diyos, at kapag nag-aral ka ng salita ng Diyos, kikilalanin mo, tatalimahin mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Kaya magkasama yan, mga kapatid. Pwede mo rin paghiwalayin. Maaaring kumikilala ka sa Diyos at sasabihin mo nakapakinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo naman sinusunod. Di wala rin. Hindi nagsisitalima rin sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Kaya mahalagang bagay yan. Nakilalanin ng Diyos at talimahin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya dito, mga kapatid, sa Biblia, anumang reliyon at paniniwala sa Diyos na hindi kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nasa kalagayan na hindi kumikilala sa Diyos. Maaaring kiniklaim ng tao na kilala niya ang Diyos, pero pag hindi mo kinikilala si Kristo, lalabas yan, hindi mo kinikilala ang Panginoon Diyos. Importante na kilalanin natin o magsitalima tayo sa ebanghelyo. Importante sapagkat si Kristo lamang ang siyang tanging daan patungo sa Diyos. Di ba yung sinasabi ni Christ sa John 14:6? At sa Gawa 4:12, sinabi ni Apostol Pedro ron na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang amang Diyos upang ang tao ay maligtas, liban na lamang sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ano mang paniniwala mo, kapag hindi mo kinilala si Kristo, wala rin, kasama ka rito na paghihigantihan. Kasama ka sa hindi talaga kumikilala sa Diyos, maghihiganti ang Panginoon Kristo sa kanya muling pagparito. Pag nahayag mula sa langit, kanyang ibibigay ang walang kaparusahan o walang hanggang kaparusahan sa mga hindi mananampalataya. Anong klase paghihiganti yan? Walang hanggang kaparusahan yan. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa. Isipin nga ninyo, walang hanggang pagkapuksa, hindi natatapos yan. Isang pagkapuksa na hindi matatapos magpakilanman. Hindi yan katulad ng iniisip ng iba na wala, pag napunta ako dyan, masasanay din ako. Masasanay din ako sa paghihirap dyan. Alam niyo, hindi katulad dyan nung kapag nakulong ka, halimbawa, naparusahan ka ng life imprisonment, 4 counts. 4 counts na life imprisonment, halos hindi ka na makakalabas doon. Doon ka na mamamatay.
Pero ano nangyayari sa mga na parusahan ng gano'n sa bilangguan? Nasasanay na sila sa buhay preso. Nasasanay na sila sa buhay sa bilangguan. Natatanggap na nila. Dito, mga kapatid, hindi ka masasanay dyan. Hindi ka masasanay. Hindi ka tulad yan ng sa buhay nito. Kung sanay ka na maghirap, ay matututunan mo na rin mabuhay sa kahirapan. Kung sanay na ang katawan mo na mabugbog, para baga magiging immune ka na sa pagbugbog. Hindi ganyan. Ang kaparusahan dito mga kapatid, kaparusahang walang hanggang pagkapuksa ay walang katapusan. At ito mga kapatid ay sa lawa ng apoy o doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Meron ba tayong nakitang tao sanay na masunog? Halimbawa, nabanlian ka, nasanay ka. Masasanay ka ba yan? Pag ikaw ba'y nabanlian ulit, hindi ka ba masasaktan? Kapag ikaw ay napaso, okay, na masakit mapaso, masakit masunog. Kapag sinunog ka ulit, immune ka na ba? Hindi. Hindi ka masasanay dyan. Sa apoy yan, mga kapatid. Sa kaparusahang ito, mga kapatid, ay walang hanggan. Ang pagsunog sa mga parurusahan, pati yung pagsunog, walang hanggan din ang pagsunog dyan. Nang nangangaral pa sa lupa ang ating Panginoon Jesus, sabi ng Panginoon Jesucristo doon sa mga hindi maliligtas. Ito sabi niya sa Mateo, tingnan nyo. 25:41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kung titingnan natin sa Apocalypse, yung inihanda sa dyablo at sa mga anghel, yun na nga yung sa lawa ng apoy. At pansinin niyo rito, sa apoy na walang hanggan. Doon ihahagis. Doon ihahagis si Satanas Pati yung false prophet, di ba? Pati yung mga anghel ni Satanas. Saan ba ito? Sa dagat-dagatang apoy yan, mga kapatid. Yan yung lake of fire, kung tawagin. Ito nga sabi sa 21:8 ng Revelation, ano ba meron dyan? Sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ano ba yung asupre? Alam natin yung apoy. So parang lawa yan. Hindi lawa ng tubig. Lawa ng apoy. At asupre, nagliliyab na asupre. Asupre mga kapatid, sulfur o brimstone sa English. Sulfur yan. At ang sulfur mga kapatid, parang ano yan parang yung bato na nagbabaga o maapoy na niluluwa ng bulkan. Nakakita na kayo kahit sa video, di ba? Mapapanood nyo. Isipin mo para paapuhin mo, pabagain mo yung bato, gaano kataas na temperatura ang kailangan mo. Masyado mainit yan, mga kapatid, sa lawa na apoy. Kung sa buhay na ito, natatagalan natin yung mainit na sitwasyon. Halimbawa, kapag nag-blackout, nawala na kuryente, kaya natin yun. Di ba? Nagagawa natin ng paraan. Pero dito sa lawa ng apoy, mga kapatid, ay hindi natin matututunan. Hindi natin mapag-aaralan, makakasanayan yung paghihirap dito. Walang hanggang paghihirap yan. Sinasabi nga sa ibang talata ng Revelation, mga kapatid, sa lake of fire. Doon sa patutunguhan, sa lake of fire yan, no? Diyan, mga kapatid, walang kapahingahan yan. Tingnan ninyo, mga kapatid. Unang-una, sabi rito, at ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakilanman. Ano ibig sabihin? Yung usok ng hirap, symbolical yan, pero talaga literal na umuusok yan. Pero yung usok ng hirap, papailang lang magpakilanman. Ano ibig sabihin yan? Hindi matatapos yung hirap dahil papailan lang magpakilanman daw Hindi naman sinabi matatapos Alam niyo, tingnan niyo. Ano ba yung usok? Yung usok ng hirap, papailan lang magpakilanman. Pag sinabing ganyan, ay nagpapakita yan na walang katapusang pagsunog yan. Tingnan niyo sa literal na pagsunog. Bakit ba may usok? May usok kasi, saan ba nanggaling usok? Sa apoy. Saan nanggaling apoy? Dahil doon sa nasunog na bagay. Kapag natupok na, pagkatapos ng sunog, natupok na lahat, may matitirang usok. Di ba? Pag natapos na. Dito, magpakilanman Ibig sabihin hindi natatapos yung usok. Ibig sabihin, doon sa ilalim, hindi pa natatapos yung pagsunog. Hanggat may panggatong, merong apoy. Hanggat may apoy, may uusok.
Nakita niyo mga kapatid, magpakailanman yan. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na, hindi, ang Diyos ay pag-ibig. Totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero, ang Diyos ay makatarungan Diyos. Kaya nga, i-execute niya ang pagpaparusa. At kung sa pag-ibig at pag-ibig lang, sa labis ang pag-ibig ng Diyos sa tao, hanggang sa panahon natin ngayon, nasa grace period tayo, binibigyan ng lahat ng tao ng pagkakataon na maligtas at huwag mapunta na. Kaya nga, ipinangangaral ngayon yan eh. Para kapatid, kung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, kung hindi ka seryoso sa pananampalataya mo, mapag-isip-isip mo yan. Yung para hindi ka mapunta dyan dahil ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay makatarungan Diyos din. Ngayon, ano katunayan sabi natin kanina? Na dyan ay talagang hindi mo makakasanayan yan. Hindi mo magagamay ang hirap at pagdurusa dyan. Hindi ka masasanay, hindi mo pag-aaralan yan. Dahil sabi rin, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Isipin nyo, walang kapahingahan araw at gabi. E di hindi ka na nga masasanay. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito. At sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Bagamat yan ang emphasis dyan, binibigyan ng pagdidiin, yung mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, yung tungkol dun sa 666 na darating, yung halimaw na tinutukoy dyan. Pero ang kinukuha natin dito mga kapatid, yung sitwasyon na yan, nandyan yan sa lawa ng apoy, doon sa Lake of Fire. Kahit hindi mo abutan yung 666 na halimaw, kahit hindi ka sumamba rin, dahil wala pa naman yan, pero kung sa panahon mo ngayon, ay hindi ka sumasampalataya kay Kristo, hindi ka tumatalima sa Ebanghelyo ni Kristo, hindi ka kumikilala sa Diyos, at yan ay kinamatayan mo, mananagot ka riyan. Kaya ang babala nga ngayon, dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapunta tayo riyan. Pero kung matigas ang puso ng tao, ang Diyos ay makatarungan. Iahagis ka diyan. So nakita niya, no? So yan po. Sinasabi, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa. So, walang hanggan ng parusa yan, mga kapatid. At ang isa pa sa magpapabigat ng sitwasyon kapag nadamay tayo dyan. Alam niyo mabigat yan? Dyan kahit sumigaw ka, kahit magalit ka. Palagay natin, di ka magalit, hirap na hirap ka. Tumawag ka sa Diyos. Magsisi ka sa mga kasalanan mo. Pag nandiyan ka na, huli na lahat. Wala nang didinig ng iyong panalangin. Hindi na maaawa sa'yo, hindi ka na madidinig. Hindi ka na didinggin. Alam mo bakit? At palalayasin sa harapan ng Panginoon. Kasi palalayasin ka na sa harapan ng Panginoon. At mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Wala na ang Diyos yan. Paano ka pa dadahing? Wala nang sasaklolo sa iyo. Kaya ngayon pa lang, ay ipinapahayag na ng Diyos yan dahil mahal tayo ng Diyos. Para wag tayo mapunta dyan. Yan ang pangangaral ng gospel. Ang ebanghelyo, gaya na napag-aralan natin, di ba? Hindi tungkol sa pagyaman, hindi tungkol sa pangarap mo, hindi tungkol sa pag-aaral mo. Ang ebanghelyo, para hindi ka mapunta dyan. So nakita niyo, no? Yan, kapag si Jesus ay nahayag mula sa langit, kanyang ibibigay ang walang hanggang kaparusahan sa mga hindi mananampalataya. At sa huli, mga kapatid, eto, puro masasaklap yung una-una. Puro masasaklap yung nauna, no? Mga kahindik-hindik, no? Pero eto naman, mga kapatid, ang pangako. Kapag nahayag si Jesus mula sa langit, ibabahagi niya ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa kanyang mga banal. Meron tayong bahagi dyan, mga kapatid. Basta manampalataya na tayo hanggang sa wakas. Tingnan niyo dito sa ikalawang Thessalonica kanina. Balikan natin 7 ulit. Ang sabi, at kayong mga pinahihirapan, no? Pag-encourage sa mga nahihirapan ng mga Kristiyano, ay bigyan ng kapahingahang kasama namin. So magkakaroon tayo ng kapahingahang kasama ni Kristo. Kailan? Sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Alam niyo yung kapahingahan dyan, hindi yung matutulog ka lang. Merong kakambal na kaluwalhatian yan. Mamaya, titingnan natin, no? Pero tuloy natin
Sa verse 10, sabi rito sa verse 10, kapag dumating siya sa araw na yun upang luwalatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Pansinin niyo yung huling parirala. Sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Yung pangangaral ng mga apostol, pinaniwalaan. Kaya magkakaroon ng ganyan eh. Merong mga luluwalhati na mga banal kay Kristo. Merong mga mamamangha ng mga sumasampalataya kay Kristo. Bakit? Pinaniwalaan kasi. Sinampalatayanan kasi ang pangangaral ng mga apostol. Kaya yan ang nagiging bunga, mga kapatid, ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang tao magkakaroon ng pananampalataya at sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon Kristo, luluwalatiin nila ang ating Panginoon Kristo. Kamamanghaan nila ang ating Panginoon Kristo. So yung mga paghihirap na nararanasan ng mga Kristiyano rito, okay lang yan, maliit lang yan. Hindi, kumpara doon sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Tingnan niyo mga kapatid, no? Bagamat yung talata kanina tungkol sa mga nauusig ng mga Kristiyano para palakasin yung kanilang kalooban. Pero lahat tayo mga kapatid, kasama dyan. Pwede nating paniwalaan niya na kasama tayo dyan. Bakit? Hindi lang nakalimit di ba, sa mga nanguusig o sa mga nakaranas ng pag-uusig yan. Kundi sa lahat ng mga mananampalataya. Alam niyo, sa ibang mga talata ng Biblia, ano-ano ang katunayan na kasama tayo sa kaluwalhatian, na ibabahagi ni Kristo yung kaluwalhatian niya sa atin. Maraming talata, kukuha lang tayo ng ilan mga kapatid. Tingnan niyo sa John 14:1. Noong nangangaral si Jesus, ang sabi niya, huwag mabaghabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa Gospel according to John, na napag-aralan natin yan. Pero yan, inuulit natin ngayon. Napakaganda mga pangako kasi yan. Na sa halip na mabagabag tayo, sa halip na matakot tayo, matrouble tayo, sabi dyan, let not your heart be troubled. Ang kailangan lang natin sumampalataya sa Diyos, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At kaalisabay niya, pagkatapos siya sabihin yan, sinabi ng Panginoon, yung pangako niyang napakagandang pangako. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Sa mga kapatid, sinabi pala ng Panginoon Jesucristo na pupunta ako ron. Ihahanda ko kayo ng lugar para sa inyo. Di ba napakagandang kaaliwan yan para sa atin? Marami raw tahanan doon. Kung dito'y wala tayong tahanan ng sarili natin. At kung meron man tayong tahanan natin, wala katapos ang repair. Wala katapos ang tulo ng bubong. Wala katapos ang anay. Palagi na lang nabubulok. Kung hindi mo maintain, tapos ka. Di ba? Pero doon maraming tahanan. Maraming dwelling place doon. At yun ay pinangako. Parang dinidiin din ng Panginoon. Kung hindi ngayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Kaya ako nga sinabi sa inyo eh. Hindi, parang ganun. Kaya ako nga sinasabi ngayon sa inyo na pupunta ako roon, ihanda ko lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. So makakasama natin ang Panginoon forever to. Sa Colossus nga, sabi rito, 3:4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kasama niya sa kaluwalhatian. Kaya nasabi natin mga kapatid, dyan sa punto natin, kapag nahayag si Jesus mula sa langit, ibabahagi niya ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa kanyang mga banal. Napakarami pang mga talata, mga kapatid, ang pwede natin gamitin. At gagamitin nga natin ngayon yan bago tayo magtapos, mga kapatid. Dagdag na impormasyon. Sabi nito sa title ng lesson natin, walang hanggang pagkapuksa. Yan yung kanina. O walang hanggang kaluwalhatian. Dito na lang tayo, mga kapatid,
sa walang hanggang kaluwalhatian. Ayaw natin doon sa walang hanggang pagkapuksa. Kaya kailangan manatili tayo sa pananampalataya at para makatulong sa atin ito, mga kapatid, itong aralin natin ito na makapanatili sa pananampalataya at maging masigasig sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa pamumuhay natin sa araw-araw, ay hindi tayo manghinayang, manghimagod. Tingnan nyo mga kapatid, yung paglalahad ng Biblia tungkol sa kaluwalhatian na ating makakamit sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon Kristo. Pero dahil sa kakapusan ng oras, hindi na natin masyado papaliwanag ito. Madali naman intindihin ito. Mga 4 na talata ang ibabahagi ko sa inyo. Maraming talata sa Biblia, pero limited ang oras natin. Pero doon, napakaganda mga talata tungkol sa walang hanggang kaluwalhatian na matatanggap po natin. Tingnan niyo. Hindi ko na nilagyan ng English version para kitang-kita niyo magkakasama yan. Sa Pilipos 3:21 sabi, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Yung katawan natin magiging maluwalhati. No? Magiging maluwalhati, kaya sabi sa Revelation 21:4, at papahirin niya, ito sa bayang banal mga kapatid, ito sa forever and ever na to, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamati at ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Imagine niyo yan mga kapatid. Huwag niyong tatanggalin sa mga isipan natin yan, sa puso natin. Pag ano man ang problema natin dito sa lupa, kapag talagang dinidibdib natin yung mga salitang yan, talagang liliit na lang ang tingin natin sa anumang kalungkutan, anumang suliranin na nagpapahirap sa atin. Hindi ka malulungkot dito. Dito sa lupang ito, magiging maligaya ang buhay mo. Sapagkat alam mo, darating ang panahon, meron kang kaluwalhatian. At ang buhay mo ron, isipin mo, hindi ka naluluha ron. Hindi ka na mamamatay, ibig sabihin, hindi ka na magkakasakit doon. Wala nang pagtangis, walang kirot. Dibdibin natin yan, mga kapatid. Sapagkat yan isinulat yan upang tayo'y ma-encourage sa paglilingkod. Ito pa sabi rito, 2 talata na lang. Sabi rito, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandiliang kapigatian. Isipin nga ninyo, panandilian ng kapigatian dito. Totoo naman yun Pero yan naghahanda sa atin yan para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. No? Ang hirap ng imagine niya, no? Hindi masukat na kaluwalhatian. Diyan tayo nire-ready ng Panginoon Diyos, kaya tayo nakakaranas kuminsan ng mga panandali ang kapigatian dito. Magaan lang daw yan, sabi ni Apostol Pablo. At sa ulit talata, sabi, yabang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Ano daw ang pag-asa sa ating pagtawag, kaya tayo tinawag ng Diyos. Nais ni Pablo na maliwanagan daw yung mga puso ng mga Kristyano. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Talagang dapat nabivisualize natin yan kahit hindi kompleto. Nauunawaan natin yan kahit hindi natin may paliwanag. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Yan ang prayer ni Apostol Pablo. Pag binasa niyo yung konteksto niyan. Nais niya yung mga taga-Efeso maliwanagan ng mga mata ng puso, o yung mga taga-Efeso pala yung naliwanagan ng mga mata, nais niya na malaman nila kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, sa pagtawag sa kanila ng Diyos, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana. Napakarami pa mga kapatid. Hindi na natin mailalahad-lahat dito. At marami naman tayong nadidinig. Manaka-naka, Webes Linggo nakakarinig tayo ng mga pangako ng Diyos tungkol sa buhay na walang hanggan. Ipinasulat ng Diyos sa mga pangakong yan ng kaluwalhatian upang tayo ay sumampalataya kay Kristo at makakapit na mahigpit sa ating pananampalataya na huwag tayong mawalan ng kaaliwan at pag-asa kahit na anumang kalungkutan, anumang paghihirap, kapigatian ang ating danasin sa buhay nito. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, tagubilin lang natin. Bigyan din natin ng malaking pag-asa
at pagsasaalang-alang ang kalunos-lunos na kalagayan ng ibang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Mahabag tayo sa kanila. Maaaring ang iba sa kanila ay mga mahal natin sa buhay. Mga taong nagmamahal sa atin. Mga taong nagmamalasakit din naman sa atin. Ipanalangin natin sila, ang kanilang kaligtasan, na naway pagkaloob sa kanila ng Diyos na mabuksan din ang kanilang mga puso at isipan na tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo ayon sa itinuturo ng Biblia. Bukod sa ipinapanalangin natin sila, naway kumilos din tayo. Akayin natin sila sa pananampalataya. Pati yung mga malalamig na kapatid, ay tulungan natin, baka tuluyang manlamig at tumalikod pa yan. Magtulungan tayo na maibalik yung mga kapatid na nanlalamig. Maibalik ang init ng kanilang pananampalataya. Magtulungan tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya kung paano tayo makakapanatili, ma-encourage natin ang isa't isa. Magpalakasan tayo ng kalooban ng isa't isa. So hanggang dyan mga kapatid, ang ating aralin, naway makatulong ito sa atin upang tayo umunlad pa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.